Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, yung naganap na hearing diyan po sa committee ni Representative Joel Chua na siyang chairman ng Good Government and Public Accountability. Yung pagko-contempt po sa 4 na Office of the Vice President Executives sa hindi pagsipot nito ng mga ito sa hearing. At ano po ang dahilan ng mga executives na yan base po sa kanilang leader na si VP Pusit. At yung isa pong lawyer ng OBP ay nag-ala Pusit 2.0. Pero umubra ba siya sa mga congressman? Yan po ang ating titignan, no? Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere or live streaming, and special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, mga guro, at ganun din po maraming salamat sa mga long time mga subscribers, followers, no, supporters natin na hindi bumibitaw sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo, and may God bless us all, may God bless the Philippines, and may God bless the Marcos administration. Okay, so ito po unahin natin mga kababayan. Ito pong ginawa ng komite ni Representative Joel Chua tungkol po dito sa non-appearance sa pag-iisnab ng hearing, no, ng 4 na opisina ni Pusit. Ito po, nagalit na po talaga. Biruin nyo, pang-5 na yata itong hearing na ito. Pero itong mga ito, it is parang napaka-convenient po sa kanila na iisnabin, no, i-ignore ang invitation, no, na talagang sinong nag-uudyok sa kanila? Sinong nag-i-enable sa kanila na huwag pansinin ito, huwag pakialaman, no? Meron po dyan. Ito po sabi dito sa balita ng Manila Bulletin. House panel cites 4 OBP executives in contempt for snubbing hearings. 4 officials of the OBP were cited for contempt by a House of Representatives panel after continued to snub, no, baliwalain ang ongoing probe into the office alleged misuse of CIF under si Pusit. During the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing on November 11, Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative David Suarez moved to cite the officials for contempt over their continued defiance to attend the inquiry. So ito po yung mga na-contempt, no? Si Assistant Chief of Staff and Chairperson of the Bids and Awards Committee, Limuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, former Department of Education Assistant Secretary Sunshine Paharda, and SDO Edward Paharda, no? Committee Chairman Manila 3rd District Representative Joel Chua approved the motion. Walang objection. Chua explained that the OBP officials violated Section 11 Paragraph A of the House Internal Rules, which states the refusal to obey summons. So ito pa po mga kababayan, ano? With this contempt citation, na order po silang maditine dyan po sa HOR, sa Batasang Pambansa, hanggang maisumite ng komite, no, ang final report sa plenary for deliberation. Patayin na. Oo, yari kayo. Pero nung kahapon, meron naman pong 4 na opisyal na dumalo. Nandiyan po si Director for Administrative and Financial Services, si Rosalyn Sanchez, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, Chief Administrative Officer Kevin Tenido, and OIC of the Budget Division, Miss Edeline Rabago. Pero wala po si OBP Chief of Staff, si Lopez, kasi nga si Lopez nandito sa Amerika. Na siya po daw po base sa kanyang dahilan, siya po ay nangangalaga sa kanyang tita na may medical emergency.
'Di ba? Sabi nga ni David Suarez, siya lang ba ang pamangkin ng tita niya, ha? Na merong kakayahan para mag-attenda sa medical emergency nung tita niya? Bakit? Doktor ba siya? Bakit? Nurse ba siya? O kung ano man, medical professional ba siya? O, yun lang po, na parang kaduda-duda talaga. Di po ba? O, okay. Pero ano ang sagot niya doon? Nagbigay po siya ng letter. Contrary to public insinuation, I did not depart the country to avoid attending the hearing. I sincerely apologize if this impression was conveyed. Pero anong banat ni Representative Dan Fernandez? However, was quick to cast doubts on Lopez's excuse. Fernandez said this excuse could be part of the new scheme of resource person to commit clear evasions of hearing. Oo nga naman, kaduda-duda. Parang siya lang ba ang pwedeng mangalaga doon sa tita niya? Siya ba ang may expertise? Di ba sabi nila, lawyer ito? Ano pa? Di ba? Yan. Kaya dapat talaga, binibigyan pa siya ng pagkakataon mga kababayan, ha? Na meron pa siyang isang subpoena, no, para mag-testify. Pag hindi pa siya darating kung kailan man yan, kasi ang leave niya lang hanggang 16, hanggang Friday. So malamang baka uuwi yan ng weekend. No? Pag wala pa rin siya sa next hearing, contempt ka na, arrest order ka na. So 5 na ang maaresto mga kababayan. So nakakahiya po, no? Ngayon, may dinagdag pa dyan si Representative David Suarez. Nung binabasa niya yung mga excuses nitong mga 4 na hindi dumating, aside kay Lopez, pare-pareho po na pinaalis. Yung si Paharda, yung lalaki, nasa Canada. Yung isa, nasa Mindanao daw. Yung dalawa, pinaalis din, may mga travel daw sila, advisory. Sabi nga ni David Suarez, iisa lang to Pinaalis talaga 'Di ba? May rason para umalis kunwari. Anong gagawin ni Edward Paharda sa Canada? No? Yung isa daw, nasa Mindanao para ayusin yung sa satellite office doon. 'Di ba kaduda-duda? 4 sila sabay-sabay na umalis o 5. No? Yung 4 lang na natira, isa doon si Villa Del Rey, yung chief accountant, at least pumunta. 'Di ba? Pero si David Suarez, duda Sabay-sabay kayo at the same time frame? Imposible naman yan. Talagang yan, planado. Sa akin planado mga kababayan. So ano po ang sabi dyan ng inyong BP Sarang Pusit sa ABS-CBN? BP Sara Duterte, no malicious intent in approving travel orders of OBP officials. Wala daw malicious intent, sabi ng inyong BP Pusit. Sabi niya dito, quote, "That is not true. Walang malisya yan." Di ba? Ay, anong diyan? Meron daw silang OBP anniversary. 89th anniversary sa November 16. Lahat kami, tulad kami, we are here to discuss OBP anniversary sa Panay at Negros Island. So mayroong isa pumunta ng Cebu, mayroong isa his trip was not for the anniversary, ang trip niya to Caraga, preparing for possible typhoon sa December, kasi usually maraming typhoon sa Mindanao sa December. Really? Really? Ay, nako. Tingnan mo very inconsistent Meron silang OBP anniversary. Lahat kami, tulad kami. Ano yun? So, ibig sabihin lahat sila dapat nagdi-discuss ng anniversary. Hindi. Sabi niya, yung iba pumunta ng Ziba, yung iba pumunta ng Caraga. Anong ginagawa nung isa sa Canada? Diba? The other 2 Thanksgiving, yung isa sa Bukidnon ng area. Diba? Wala sa ayos mga kababayan. Yung hindi konkreto, hindi ka panipaniwala yung kanyang explanation. Kaya itong si Pusit, talagang pusit. No? Nagsasaboy lang ng tinta, excuse pa more. No? Intentional yan. There is a malicious intent. Bakit niya pinalayas? Inaprobahan yung 5 travel nung mga yon. Napaka-convenient naman na aprobahan mo
alam nyo namang meron na kayong imbitasyon para sa hearing ni committee ni Joel Chua. O, di ba? Talagang may ill will. Sinasadya po, nakahalata na po, lalong-lalo na si David Suarez eh. Di ba? Napaka-animal lang talaga mga kababayan. Napaka-bastos pati. No? Kasi, sabi nga nung mga viewers natin, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang puno si Duterte, si Pusit. Ano magiging bunga? Di Pusit din. Mga bastos din. Walang galang. Lalong-lalo na ito. Nakasira pa siya ng mga karir ng mga nandyan sa dalawang opisinang hinawakan niya. Yung dati, yung DepEd at itong OBP. Biruin nyo yung mga career service personnel. 3 dekada na nagtatrabaho dyan sa DepEd, si Catalan, sa Sibilia del Rey, yung chief accountant. 3 BP na ang pinagsilbihan niya, hindi siya naaalis. What does it tell you to that person? Pero pagdating kay Pusit, mukhang masisira siya. Ganon din si Catalan. Sinira ni Sara Duterte Pusit ang mga karir ng mga ito. Dahil lang siya ay entitled biat, spoiled brat, bratanela. Bratanelang Pusit. Ngayon, sabi ko sa inyo kung ano ang puno, siya ang bunga. Eto po mga kababayan. Yung lawyer ng OBP na yan, ayaw mag-take ng oath. Ginagaya niya po yung kanyang amo. May dahilan pa siya. Nagdadahilan ka pa. No? Ano po ang dahilan niya? Sabi niya, ayan po sa politiko. Yan po yung lawyer. Tingnan ninyo. OBP lawyer kick out of House probe after refusing to take oath. Ayan. The chief lawyer of the Office of the Vice President refused to take her oath to tell the truth before the hearing of the House Committee on Public Governance. The refusal of Emily Torrentira, OBP's Legal Affairs Department Chief. Siya pala ang chief dyan sa Legal Affairs. Talaga naman, taas ng pwesto mga kaiba. Kaya naman pala high and mighty, prideful. Chief pala ng Legal Affairs. Siya ang pinaka-lawyer ng mga lawyer doon. Siya ang boss. Prompted the panel chaired by Melanie to dismiss her. 4 officials of the OBP attended Monday hearing but only Torrentira refused to take her oath. During the hearing, Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano asked Torrentira, "May I ask the good attorney, what is your role in this? You were not invited but you are present in today's hearing but you never take your oath. Why? What is your presence here?" Sabi ni Attorney Torrentira, "Mr. Chair, Your Honor, I am the Chief of Legal Affairs of the OBP. I am here to represent the institution daw." Kumbaga nautusan siya doon ni Pusit. Ikaw ba nirepresent mo yung institution nung mga previous hearings? Nung wala tong mga resource person galing sa OBP or DepEd, did you represent them? Wala ka, di ba? Bakit nung pumunta na yung mga OBP employees, sila Bella Del Ler, yung iba, naging nandiyan ka na to represent the institution? Sabi ni Paduano, so you are here to represent the institution. You should, before talking, you should take your oath because that is on record. You're a lawyer, you know that. You cannot speak unless until you take your oath. That's the rule, internal rules of this house and of this committee. Yun naman pala, di ba? You cannot speak unless you take your oath or else I will move to excuse you from this room. Sabi naman ni Representative Dan Fernandez, was puzzled by Torrentira's refusal to take the truth-telling oath. Sabi ni Torrentira, "No, Your Honor, I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. That I've only been asked now to explain why there was no receipt of subpoena for the persons who are not present here." Wala daw receipt nung subpoena. Diba? Ngayon, dahil sa visit nila, nilabasan sila ng contempt order, arrest order na. Kaya nagmamalaki ka Okay? That is what I've been trying to say, sabi niya. She said under the rules of the Committee on the Rules of Court, personal service must be made to resource persons who are being issued subpoena.
They being not present in the office at the time, no person can receive on their behalf, and hence there will be no proper service. Sabi daw, wala daw halimbawa tumanggap ng subpoena kaya walang service. Ang sabi naman ni Fernandez, has somebody told you not to accept all those invitations? No, Your Honor, it is in accordance with the rules. Anong rules ang pinagsasabi niya? Nag-intervene si Suarez. Before we can even proceed to asking her to take on her oath, she has communicated officially to the committee that she is indeed representing the office of the Vice President. Is there any letter that whereby Attorney Tolentino has given authority to represent the OBP? Nanghihingi sila ng letter of authorization. After learning that Tolentino did not present a letter of authorization from the OBP, Paduano moved to excuse her from the hearing. Ang ipinaglalaban ni Tolentino, kasi niya, wala daw silang na-receive na any subpoena doon sa 4 na wala, yung hindi naka-attend. Pinadala, pero walang nag-receive Inayawan di sana, kung kayo sa OBP, kung alam nyo naman na meron palang subpoena yung 4, tinanggap nyo. Kaso you refuse it. Diba? So meaning walang receipt. Ni-refuse ninyo So therefore, sino ang at fault? At fault pa rin yung sinasubpoena. Kasalanan nila yon, dapat nagbigay sila ng authorization. Wala Naging sila, pabaya. Liable kayo. Diba? Tapos magmamalaki ka. Gagamitan mo sila ng ganito-ganito. Di anong ginawa sa ni Paduano? First and foremost, since the good lawyer has no written authority coming from the Vice President. Second, she never took her oath. So Mr. Chair, first, I move that we strike out, tanggalin lahat yung mga pinagsasabi niya sa record. Second, that I move that we excuse the good lawyer attorney from this room and request the Office of Sergeant at Arms to escort the good attorney outside of this room. Ayan. Ano naman ang sabi ni Suarez? Gusto ko lang po ilagay sa tamang perspective yung dahilan bakit po pina-excuse po natin yung isang individual na dumalo sa ating hearing. Baka po kasi magkaroon ng misunderstanding why she was excused from our hearing. Number 1, sabi ni Suarez, she was not invited to attend today's hearing. Number 2, she did not take her oath, so we don't even know the personalities and the circumstances as to why she is here. And no communication was forwarded to the committee as to her attendance. Correct. Papasok ka na lang doon, basta-basta. Sinabi siguro ni Pusit, umattend ka doon, trabaho mo yan, depensa mo tong institusyon. Wala kang letter from Pusit. Hindi po yung pwede. May sarili pong rules ang House of Representatives. Remember, co-equal branch kayo, hindi nyo pwedeng brasuhin yan. For all we know, she could be somebody posing for somebody. And the committee cannot act on mere representation without proper presentation to the said committee. Correct. Malay mo, hindi ka naman pala pinapunta doon ni Pusit, tapos sasabihin mo, pinapunta ka, di talo talaga dyan ang committee pag pinayagan nila. Sila ang mabubusisi dyan. Sasabihin, mga tanga kasi kayo Mga bobo kayo, napalautang kayo, diba? Tama lang po ang ginawa ng committee na yan, Si Paduano. Kala nyo makakalusot kay Paduano? Nako, hot-headed yan si Paduano. Pero contempt ng contempt yan. I admire him. Talagang may paninindigan. Di niya inuurungan. Tinawag nga siyang unggoy ni Duterte. Doon sa isang press ko ni Duterte. Duterte, ang kapal mo magsalita ng unggoy ka, Paduano. Pwede mo ba siyang makaharap? Sabihin, tell it to his face. Personalan. Di ba? Itong mga Duterte, akala nila mababraso nila lahat Ang kakapal ng mukha, mga kababayan. Buti nga sa'yo, napatalsik ka, nakatikim ka. Wala kang letter, punta-punta ka doon. Paano? Siguro, nautusan yan. Baka naman, Attorney Emily Torrentira, nautusan ka na, magsabi ka na kasi ng totoo, trabaho mo yan, idepensa yung mga OBP personnel. Pero, without proper representation, wala kang letter, sino nag-authorize, ayan, pinalayas ka. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Tama po bang ginawa ng committee ni Representative Joel Chua na i-cite in contempt yung 4 na hindi dumalo na pare-pareho pong pinayagan na umalis base dun sa letter nila, may mga puntahan daw sila, ganon. Ang depensa naman ni Pusit, anniversary daw kasi ng OBP, pero hindi naman pala lahat tungkol sa anniversary ng OBP.
O, yung isa naman, si Lopez na nandito sa Amerika, binigyan pa ng isang chance. Pag hindi siya makabalik, yari siya. Kasi siya lang daw po ang mag-aalaga doon sa tita niya na may sakit. Oo. Ayun, may medical emergency yung tita niya, kaya kinakailangan daw siya. O baka naman doctor-lawyer si Zuleika Lopez. Pero pag hindi pa rin siya dumating sa isang hearing, yung the last chance, show cause order, arrest order ang lalabas sa'yo. So, 5 kayo. Ang sabi nga doon kayo sa selda ng HOR hanggang maisubmit yung final report sa plenary for deliberation. Kung 2, 3 buwan yan, sorry kayo, diyan kayo. No? Unless may humanitarian reason para kayo ay palayasin dyan. Okay? So, yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.